Matapos magsalita ng ating First Lady na si Liza Araneta Marcos, as expected, sabay-sabay pong naglabasan ang mga DDS. Triggered na triggered sila. Halos sabay-sabay silang naglabas ng kanilang mga komento tungkol sa interview ni First Lady Liza Marcos kay Katunying. At iisa halos ang kanilang sinasabi. Pero alam niyo, itong mga grupo ng DDS na to, double standard sila eh. Gusto nila, sila lang ang nanglalait, sila lang ang bumabatikos, sila lang ang naglalabas ng sama ng loob nila, sila lang ang namenmersonal, sila lang ang nag-aalipusta. Pero kapag ibinalik mo sa kanila, aba hindi po pwede yun. Walang karapatan ang kampo ni President Bongbong Marcos na sumagot or magalit or magsalita. Kailangan tahimik lang. Dapat tanggapin lang lahat ng mga pagmumura, pang-aalipusta, pangmamaliit ng mga DDS. Tama ba yun? Ang gusto nyo, manahimik na lang si President Bongbong Marcos, si First Lady Liza Marcos, habang niyuyurakan nyo na ang dangal at ang buhay at ang katauhan ng mag-asawang ito. Hindi po pwede yun. May hangganan po ang lahat. Kayo nga sabay-sabay niyong binabagsak ang gobyerno ni President Bongbong Marcos. Kung makapagtahi kayo ng mga kasinungalingan, okay lang sana kung may bahid ng katotohanan yung sinasabi niyo. Madalas naman, puro paninira lang na walang basihan at puro kasinungalingan lang at puro pagmamind condition ang ginagawa ninyo sa taong bayan. Well, meron kayong napapaniwala ng konti, pero dahil andito po ang mga tagapagtanggol ni President Bongbong Marcos, isa na po ako doon, hindi naman na po pwede sa amin, natatahimik na lang kami habang ginugulo ninyo ang administrasyon ni President Bongbong Marcos. Yung bang akala ninyo, kayo lang ang may karapatan na maglabas ng inyong mga kuro-kuro, opinyon, paninira, lahat-lahat na. Kayo lang ang may karapatan nun. Hindi dapat sumagot itong kampo ni President Bongbong Marcos. Dapat tumahimik na lang at tanggapin na lang lahat ng pambabalahura ninyo at ang pambabastos ninyo. Madalas nga puro kayo personalan lang eh. Porque wala kayong maibato, lalo na pagdating sa intelektual, saan nyo dinadaan? Sa pisikal na anyo. Doon kayo titira. Kesyo ganito, kesyo pangit, kesyo maitim, o kung ano-ano pa. Nililihis nyo yung tunay na topic. Sana kung kayo ay babatikos or mamumuna, doon naman sa topic mismo. Huwag nyong idaan sa personalan. Na paghahalata kayo na wala na kayong maibato, kaya dinadaan nyo sa character assassination. Pero pag binaliktad naman at sa inyo ibato ang mga pinagsasabi ninyo, ngaw-ngaw kayo ng ngaw-ngaw. Sabay-sabay kayo nagtatanggol sa mga Duterte. Pero kapag minumura ni former President Duterte, si President Bongbong Marcos, tuwang-tuwa pa kayo. Palakpakan pa kayo. Pero ngayon nagsalita lang si First Lady Liza Marcos nang walang kahit na isang salitang pagmumura, umuusok ang mga tenga nyo sa galit. Meron pa kayong mga sinasabing entitled masyado si First Lady, kesyo hindi naman siya halal ng bayan. Bakit? Si Rodrigo Duterte ba ay halal pa rin ng bayan ngayon? Ang pinag-uusapan po natin ngayon dahil meron po ako nababasa mga comment na hinalal naman itong si Rodrigo Duterte. That was the past. Ngayon siya ay ordinaryong citizen na lang. Bakit siya, kung makapagmura sa presidente natin, okay lang para sa inyo? Bakit kayo, okay lang sa inyo na balahurain ang pamilyang Marcos? Tapos ito, nag-iisang tao lang si First Lady Liza Marcos lang. Nagsalita lang. Dahil sabi ko nga sa inyo may hangganan ang lahat. Na-trigger na kayong lahat. Basahin nyo yung mga comment ni Malutikia, ni Harry Roque. Kesyo itong si Harry Roque, may sinasabi pang royalty. May hari, may reyna. Wala naman sinasabi si First Lady na sila ang hari at reyna ng Pilipinas. Sila lang po ang presidente at siya ang unang ginang. Ito naman si Tikia, sasabihin, declaration of war daw itong ginawa na interview ni Liza Marcos. Sino ba ang unang nag-declare ng war? Si Rodrigo Duterte. Dahil plano po ng grupo ni Duterte yan. Mula umpisa pa lang. Kaya hindi niya inendorso at sinuportahan si President Bongbong Marcos. Well, ito po ay sarili ko lang opinion. Pero this is how I see it. Mula umpisa pa lang. Dahil hindi napatakbo ni Duterte ang anak niyang si Sara Duterte,
Hindi nga ba't nag-file ng COC si Sara Duterte bilang mayor ng Davao City? Tapos sasabihin ng mga DDS, nag-giveaway daw si Sara Duterte. Kaya daw nanalo si Bongbong Marcos. Hindi nyo ba alam na si Sara Duterte mismo ang sabing ayaw niyang tumakbo na kahit na anong pilit ng kanyang tatay at ng mga alipores ni Duterte, hindi nila napatakbo si Sara Duterte. At mas ginusto pa nito na mag-file ng COC bilang mayor ng Davao City. Although nang nakausap na ni Amy Marcos, yung kanyang BFF na si Sara Duterte, ayan na nga ang nangyari. Napapayag nila na tumakbong Vice President si Sara Duterte. Kasi sabi ko nga noon hindi pa hinog si Sara Duterte para maging presidente. Pero bilang Vice President, meron siyang 6 years para pag-aralan ang pasikot-sikot ng governance, para makita niya kung paano gumalaw si President Bongbong Marcos at doon siya matututo. But the way things are going, mukhang mahihirapan si Sara Duterte para maging susunod na presidente ng Pilipinas. Kaya nakakapagtaka itong mga followers at supporters ng mga Duterte. Kahit na nakikita nilang mali na ang ginagawa ni former President Duterte at ni Vice President Sara Duterte, wala silang imik nun. I-justify pa nila kung bakit minura-mura ni Digong si President Bongbong Marcos at bakit itong si VP Sara nagpunta sa rally o doon sa Murahan Rally kung saan pinabababa nila si President Bongbong Marcos samantalang galing siya doon sa Bagong Pilipinas Rally nila ni President Bongbong sa Luneta. Sa inyo man gawin yan, meron kayong kaibigan na close kayo. Meron kayong common goal nung una. Tapos makikita nyo pupunta siya sa meeting kung saan binabalahura na, binabastos na, minumura-mura na yung partner mo. Okay lang sa inyo yon? Para sa inyo, okay ang ginawa ni Vice President Sara Duterte? Ako, kahit na saan ko man aspeto tignan, mali po ang ginawa ni VP Sara. Ngayon, kung para sa inyo tama yon, wala na po tayong magagawa. Dahil bulag kayo Para sa inyo, okay lang yon. So, kahit na gawin sa inyo ng kaibigan nyo yan, okay lang din, hindi kayo papalag. Kahit na tinatraidor na kayo ng kaibigan ninyo. Pero siyempre, expected namin yan. Hindi nyo makikita ang kamalian ng kampo ni Duterte. Pero dito sa kampo ni President Bongbong Marcos, kahit yung pinakamaliit na ginagawa nila ay big deal sa inyo, ay mali para sa inyo. Kaya nakakagulat at nakakapagtaka kung paano hindi nyo nakikita na mali na ang ginagawa ni ex-President Duterte at ni VP Sara. Hindi ko rin maisip kung paano ito natatanggap ni Senator Amy Marcos. Kahit na anong gawin pag-aalipusta ni Duterte sa kanyang kapatid, gina-justify pa rin ni Amy Marcos si Duterte. At para sa kanya, walang ginawang mali si ex-President Duterte. At lahat ng pagkukulang at pagkakamali ay na kay President Bongbong Marcos. Umpisa pa lang ng kampanya, makikita na po natin na yun ang plano ng grupo ni Duterte. Kasi hindi nila napatakbo si Sara Duterte bilang presidente. So sa tingin ko, ang naging plano naman nila ay itong i-mind condition ang tao that Bongbong Marcos is a weak leader, that Bongbong Marcos is a drug user, o nakita nyo hanggang ngayon, magto 2 years na si President Bongbong, yun pa rin ang mga issue na paulit-ulit na lang at lagi nilang binabalik. At yun ang ginagawa nilang rason para bumaba si President Bongbong sa kanyang pwesto. At kung sakaling mapababa nila si Bongbong Marcos sa pwesto, sino ang papalit? Di si Sara Duterte. Hindi na makakatanggi ngayon si Sara Duterte. Dahil sa batas, siya talaga ang papalit sa presidente kung may mangyari sa presidente, kung siya ay mag-resign, kung siya ay ma-impeach, siya talaga ang papalit. So gustuhin man o hindi ni Sara Duterte, siya ang mauupo. So happy days are here again para sa mga Duterte. Kaya lahat ng paraan gagawin nila para mapaalis sa pwesto si President Bongbong Marcos. Sa tingin ninyo magtatagumpay kayo? Hindi po mananatiling tahimik ang mga supporters ni President Bongbong Marcos. Nagawa nyo na yan kay Apo Lakay. Hindi nyo na magagawa yan kay President Bongbong Marcos. So nakita ninyo, nagsalita lang si First Lady Lisa Marcos.
which is karapatan niya dahil siya po ay asawa ng ating presidente. Hindi po kailangang maging halal ka ng bayan para ikaw ay maglabas ng iyong mga hinaing, ng iyong tampo, ng iyong mga pagtatanggol sa asawa mo, which happens to be the President of the Philippines. So itong pinakakalat ng mga DDS na kesyo hindi ka halal. Wala kang karapatan dahil ikaw ay asawa lang. Ito bang mga nagmumura kay President Bongbong Marcos? Halal pa ba ng bayan yan si Rodrigo Duterte? Tapos na po ang termino niya at siya ay ordinaryong citizen na lang, pero bakit hindi niyo binabatikos? Hindi niyo kino-call out sa kanyang pagmumura sa ating presidente, ang kanyang hayagang pambabastos sa ating presidente. Pero ito, nagsalita lang si First Lady, sasabihin yung binastos niya na si VP Sara. Pero kung makapagsalita si Harry Roque, kasi may pa-royalty pang sinasabi, wala namang binabanggit or wala man lang hint si First Lady tungkol dyan sa royalty na yan. At itong sinasabi nga ni Tikia na declaration of war, ang mga Duterte ang nag-declare ng war umpisa pa lang ng kampanya. So wag niyong linlangin ang taong bayan. Itong nagsalita si First Lady, declaration of war ng mga Marcos sa mga Duterte, umpisa pa lang yan. Nagdeklara na si Rodrigo Duterte ng war against the Marcoses. Tapos ngayon, sasabihin na naman niya, hindi ako oposisyon. Hindi ako kumukontra kay Bongbong Marcos. Pero ilang beses niya nang minura, tapos bumaliktad, tapos minura ulit, tapos bumaliktad. Pabale-balentong na lang si Rodrigo Duterte. And yet, okay lang sa mga tagapagtanggol niya yan. Para sa kanila, perfect pa rin si Rodrigo Duterte. Nakarapatan ni Rodrigo Duterte kasi siya ay naging presidente ng bansa. Naging presidente. Tapos na ang termino niya. At wala siyang karapatang bastusin ang presidenteng nakaupo ngayon. Nakita niyo na ba? May narinig na ba kayong pambabastos ni President Bongbong Marcos kay Rodrigo Duterte? Tapos sasabihin ninyo na siya ay under desaya ni Lisa Marcos. Narinig niyo ba yung interview? Na nung 10 or 11 years old yung kanilang mga anak at gustong pag-aralin ni President Bongbong sa abroad para sila ay matutong tumayo sa sariling paa kahit na ayaw ni First Lady Lisa. Wala siyang nagawa kundi sundin si President Bongbong Marcos. Yun ba ang under desaya? Yun ba ang sasabihin niyong siya ang nasusunod? At tulad nga ng sinabi ko, hindi ko minimenos ang kakayahan ni First Lady Lisa Marcos, hindi ko minimenos ang kanyang katalinuhan, pero hindi niya po magagawa ang ginagawa ni President Marcos. Tapos isa pang ikina-trigger nito mga DDS ay nung sinabi ni First Lady that not even Leni Robredo did that. So ito na, nagwagwagan na naman yung mga dila nito mga DDS. Baka daw nakakalimutan ni Lisa Marcos kung paano sinabihan na magnanakaw ng sinungaling ni Leni Robredo si Bongbong Marcos. Nakita niyo mga utak nito. Hindi nila inintindi mabuti yung sinabi ni Lisa Marcos. Ang kanila dapat makakuha tayo ng pambato, pambala sa sinabi nito ni Lisa Marcos. Isabihin natin na kumakampi pala siya, na sila ay nagsanib puwersa na ni Leni Robredo. Yun ang gusto nilang palabasin. Ano po ba ang ibig sabihin ni Lisa Marcos? Ano ba yung pinag-uusapan nila? Ang topic nila during that interview or during that part of the interview ay nung nagpunta si VP Sara sa rally kung saan minumura na at pinabababa na sa pwesto ang kanyang katandem or ang kanyang partner sa pagpapalakad ng gobyernong ito. Galing ka nga naman sa rally ninyo sa Luneta. Tapos malalaman mo na lang, nagpunta ka sa rally kung saan inaalipusta, binabastos, binababoy, binabalahura si President Bongbong Marcos, which you are a part of dahil ikaw ay kasama sa cabinet ni President Bongbong Marcos. At makikita nga naman sa camera na nagbubungis-ngisan pa kayo ni Amy Marcos habang minumura si PBBM. Tama ba yun? Sabihin nyo nga sa amin kung ano ang tama dun sa ginawa ni VP Sara. At bakit kayo magagalit sa sinabi ni Lisa Marcos tungkol sa even Leni Robredo did not do that dahil ang ibig mong sabihin ni First Lady Lisa na nung time nila ni Rodrigo Duterte at meron mga anti-Rodrigo Duterte rally at dun sa rallying yon ay pinagre-resign din nila si Rodrigo Duterte. Hindi po nagpunta not even once
si Leni Robredo sa mga ganong klaseng mga rally kung saan pinagre-resign nila si Rodrigo Duterte. Gamitin po natin ang utak natin. Tulad nga ng sinabi ni Lisa Marcos, i-extend nyo naman yung mga utak ninyo. So totoo nga ba na talagang hindi umattend si Leni Robredo sa mga rally kung saan pinabababa si Rodrigo Duterte? Hanapin nyo po sa Google. Makikita nyo yun talaga. Although siya po ay pinagbibintangan daw ni Rodrigo Duterte na kasama sa mga Aus Duterte plot na yan, pero nagsalita si Leni Robredo noon. At sinabi niyan, I never joined a rally calling for Duterte ouster. Yun po ang pinupunto ni First Lady Lisa Marcos. Pero dito sa mga DDS na to, na hindi man lang inintindi kung ano yung sinabi ni First Lady, banat kagad sila. Baka nakakalimutan ni Lisa Marcos na itong si Leni Robredo ay sinabihan na magnanakaw, sinabihan na sinungaling at kung ano-ano pa si Bongbong Marcos during the election campaign. So diyan po na paghahalata kung gaano kakitid ang pangunawa nito mga nagtatanggol sa mga Duterte. Unawain nyo muna yung sinabi. Huwag yung banat kayo ng banat kasi ang gusto nyo lang talaga is i-kondisyon ang isipan ng taong bayan na masama si Lisa Marcos. Pero sinabi ko nga sa inyo mas bukas na po ang isipan ng majority ng Pilipino. Hindi po basta-basta maniniwala sa inyo. Paano kami maniniwala sa inyo? Alam na alam namin na ang pakay ninyo ay ibagsak si President Bongbong Marcos. So nagsalita rin si First Lady tungkol dito kay Sasot ba ito? Na nung sila ay nagkaroon ng demanda ng cyber libel kasama si Thinking Pinoy, si RJ Nieto, sila po ay pinagtanggol ni Lisa Marcos pro bono. Ano po ba ibig sabihin ng pro bono? Parang libre, hindi sila nagbayad. And that I think is mga 2 or 3 years. Tapos biglang malalaman na lang ni First Lady na nakipag-ayos itong si Sas sa kabilang kampo at iniwanan si RJ Nieto. Talk about utang na loob. At hindi ba tama naman ang sinabi ni First Lady nung napunta sa topic na pababayaan nyo na lang ba itong mga naninira sa inyo? Parang hindi nyo ba hahabulin or hindi ba kayo magdidemanda or something to that effect? Anong sinabi ni First Lady? Kung tutuusin, kakayanin nila because they are in power. Pwede kayong ipatrace, pwede kayong idemanda, pwede kayong hagilapin at tugisin. Pero hindi po ginagawa ng first couple yan. Dahil anong sabi ni First Lady? We will not use our power versus critics. Pero hindi po ginagawa ng first couple yan. Pinababayaan lang sila, sabi pa nga ni First Lady, bring it on, honey. Kasi naniniwala po si First Lady sa karma na pinaniniwalaan ko din. Bayaan po natin lahat tong naninirang ito. Dahil darating at darating po ang karma nila. Isa pang mind conditioning na ginagawa nila ay yung term extension na gusto daw pahabain ni President Bongbong Marcos ang kanyang termino na huwag umalis sa pwesto at forever na lang maging presidente ng Pilipinas. Anong sabi ni First Lady? Nagbibilang siya ng araw. Yung araw na matatapos ang termino ni President Bongbong Marcos para bumalik siya sa kanilang dating buhay na mas tahimik. Nung si President Bongbong ay senador pa lamang or nung siya ay gobernador, hindi po kasing hirap ng pagiging presidente. Pero ang pinagpipilitan nitong kampo ni Duterte ay gusto daw i-extend ni President Bongbong Marcos ang kanyang term bilang presidente ng Pilipinas. Kahit na ang dami na pong humihiling kung pwede daw bang i-extend ang termino ni President Bongbong Marcos. Pero alam na alam po ni PBBM na hindi po pwede dahil yun po ay nasa batas. So nakikita ninyo ang ginagawang pagpapaikot ng kampo ni Duterte at ng mga DDS vloggers at itong mga aliporis niya na kung titignan mo naman ay mukhang matatalino naman. Pero ginagamit nila yung talino nila para makapaghasik ng kasinungalingan. Sabagay, sino ba ang magdadala niyan? Itong mga naninira. Dahil sabi ko sa inyo, darating at darating ang karma ninyo. At porque wala silang maibato or maidibati tungkol sa talino ni First Lady at ni VP Sara, dadaanin nila sa personal, sa character assassination. So naglalabas yung good shot
ni VP Sara sa kayong bad shot ni Lisa Marcos. Ikukumpara mo yung dalawa, senior citizen na si Lisa Marcos. Ilang taon pa lang ba si Sara Duterte? Pero tandaan nyo, lahat po tayo tatanda. Yan ay kung aabot tayo sa pagkatanda. Dahil sabi nga nila, getting old is a privilege. Mabigyan kaya kayo ng pribileyo na tumanda sa mga pinaggagawa ng paninirang yan. At meron akong isang nabasang comment na lahat ng ito ay hindi mangyayari. Hindi hahantong sa ganitong gulo at pagkakahati-hati, kundi sa simula pa lang ay nagpasaring na si ex-President Rodrigo Duterte. Weak leader yan. Ayoko dyan kay Bongbong kasi weak leader yan. Meron tayong presidentiable na nagko-cocaine. Tapos ngayon sasabihin niya, kaya ko hindi inendorso, kaya hindi ko sinuportahan si Bongbong Marcos dahil marami akong kaibigan na tatakbong presidente. At walang masaktan ng kalooban, wala na lang siyang i-endorso. Pero, hindi ba si Bongo ang kanyang manok? After ni Bato de la Rosa na nag-back out, si Bongo sana? Tapos sasabihin niya, ayaw niya makasakit ng damdamin? So para sa akin, totoo yan. Kahit sabihin natin na hindi inendorso ni Rodrigo Duterte si Bongbong Marcos during that time, hindi na lang dapat siya nagpasaring. Bayaan mo yung mga kalaban o yung mga katunggali ni Bongbong Marcos ang magsalita ng at maglabas ng kahit na anong negative. Pero para manggaling sa isang sitting president, ang paninira sa isang tumatakbong kandidato, ano ang iisipin ninyo? Ngayon lumalabas at sinasabi ng mga netizens na meron grand scheme. At hindi nga ba, nag-uumpisa pa lang si Bongbong Marcos sa kanyang administrasyon, kumalat na yung balitang Oplan 2024. Ano po ba ngayon? 2024, ano ang napapansin ninyo? Patindi ng patindi ang paninira kay President Bongbong Marcos. Patindi ng patindi ang ginagawa nilang panawagan na mag-resign si Bongbong Marcos para iupo si Sara Duterte. Pero naniniwala po ako, hindi po magtatagumpay ang kasamaan kontra sa kabutihan. Dahil ngayon nga lang nagsalita si First Lady Lisa Marcos, masyado nang nabulabog ang mga tagapagtanggol ng mga Duterte. Pero ito lang po ang masasabi ko. I firmly believe na hindi po papayagan ng Panginoon Diyos na magtagumpay ang kahit na anong maitim na balak laban kay President Bongbong Marcos. Hindi po kayo magtatagumpay. Kaya ang aking panawagan po sa mga supporters ng administrasyon na to, lalong-lalo na kay President Bongbong Marcos, maging alerto po tayo sa kahit na anong masamang balak nitong mga anti-Marcos. Ipagpatuloy po natin ipagdasal ang kaligtasan ng ating presidente at ng Pilipinas. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below at magkita-kita po muli tayo sa susunod na Usapang Tito Manny. Diyos te Agnina,